Legal ba na ina-access ng mga OLA ng ating mga phones kahit na binibigyan natin sila ng permiso na halukhayin o kung ano man yung gagawin nila dyan dito sa mga ating mga private ng mga phones and contacts, calendars, location, messages sa text, and etc. etc. So pag-usapan natin kung legal ba yan o hindi at talakayin natin dito sa video ito. Alright, welcome back mga kadyani muli. Maraming pong salamat sa patuloy at pagtangkilik dito sa ating channel. At ako'y maglalambing lamang po sa inyo na paki-follow po yung aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po kung nagustuhan nyo at nakatulong po sa inyo ng mabuti ang ating mga binibigay ng mga payo at paliwanag sa mga problema ninyo sa mga online lending apps. Paki-like na rin po, share, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos about sa usapang online lending app. So yun nga, legal ba o legit ba na ina-access na itong mga online lending apps ang ating mga phones, di ba? Ang dami nilang kinukuha, pati mga apps na kung ano man yung nakalagay sa ating phones, hindi ka makakapag-apply o hindi ka makakapag-loan once na hindi mo ibigay yung permissions nitong mga OLA na ito na hinihingi nila palagi sa atin bago tayo makapagpatuloy sa pag-apply. Okay? So yun nga, kung sasabihin nyo legit ba yan, legal ba yan, actually, ito yung tinatawag na mga dangerous permissions. No? Yung tinatawag din nung punta kami sa PNP Kamkrame, in-explain sa amin yan nung hepe ng PNP anti-cybercrime na nagiging willing victim tayo dahil sa mga ginagawa nitong mga online lending apps. Yung willing victim, ang ibig sabihin po kasi niya is pumapayag tayong maging biktima nang walang kalaban-laban dito sa mga gagawin ng mga OLA na ina-access natin dahil binibigyan natin sila ng mga permissions about dito sa ating mga phones. Kunwari mag-apply tayo, di ba? Ang daming hinihingi na i-access nila. Burin mo yung mga text, mga contacts, di ba? Yung palang, totoo lang, no? Yan ay paglabag na sa data privacy ng isang individual. Nasa batas naman yan na kahit binibigyan mo sila ng karapatan na silipin yung ating mga phones, wala silang karapatang i-access lahat ng mga panahon na hindi mo alam na ginagalaw na pala nila at kinukuha nila lahat ng mga informasyon na kukunin nito mga online lending apps dito sa ating mga cellphones. Paano kung may mga transaction ka na kailangan at hindi dapat nakikita, hindi dapat nalalaman, di ba? Yan ang nagiging problema dyan These dangerous permissions ay nagiging dahilan para mapakapit tayo sa patalim. Durin mo kailangan mo, magkano ba yung halagang kailangan mo, di ba? Sabihin natin maliit lang, 1,000. Tapos papuutangin ka niyan ng 1,000 pero babawasan ka ng halos kalahati, 500 o 550 nila yung makukuha mo. Anong kapalit? Mga informasyon na nakalagay dyan sa ating mga cellphones, di ba? Na kung tutuusin, bawal talagang gawin yan kahit na sabihin binibigyan mo ng karapatan na silipin nila yung ating mga phones. Tandaan niyo yan yan ang pinaka nilalabag nitong mga OLA na ito, yung Data Privacy Act. Okay? Yan ang pinaka mabigat na ginagawa nila. Bukod diyan sa mga pagpo-post, panghaharas, pamamahiya, pagpapadala ng kung ano-ano. Itong Data Privacy Act ang pinaka. Then, siyempre sa phone contacts, kahit na nagbigay ka na ng kailangan nila na contact reference na sinasabi ng mga OLA na kailangan nila, example, 3 tao, 5 tao, kung ilan yung kailangan nila para ibigay daw as guarantor or co-maker, di ba? Yun ang minsan ginagamit nilang words para ma-convince na ibigay mo sa kanila yung mga number ng mga mahal mo sa buhay. Example, nanay mo, kapatid mo, andyan, nasa phone book. Tapos, sa masama pa niyan, syempre, dahil binigyan mo sila ng permission to access your phone, yan, mahahalukay nila pati yung mga tao hindi naman dapat tawagan. Pati yung mga nagde-deliver. Nagde-deliver ng mga parcel sa inyo, di ba? Kung medyo lagi kayong may order, may mga transaction kayo using the GCash. Tapos nandiyan din sa cellphone nyo. Kaya ako, payo ko lang iwas-iwasan nyo yung mga gano'n. Kailangan lagi nakasave lagi yung inyong mga bank accounts, yung mga GCash ninyo. Dapat nasa ibang phones yan. Tapos mag-download kayo. Kasi nakikita nila yung mga transactions dyan. Dahil nga yung ina-access nila yung mga text messages o yung mga SMS messages, di ba? Yung mga calls. Siyempre, makukuha nila yan. Access nila, kakalkaling din nila yan. Yung nasa gallery natin, di ba?
kumukuha rin sila once na kahit na nagbigay tayo ng mga picture natin, yung naka-selfie, di ba? May hawak na ID o kaya naman yung ID natin, yes, ating selfie. Bukod doon, minsan kumukuha sa gallery yan, yung mga yan, syempre dahil silipin nila yan, either i-download din nila sa kanilang mga computer systems. Okay? Pwede yan. Pwedeng gawin. And then, ang problema pa dyan, kapag nakikita nila, yan ang pwede lang i-post on the social media. And then, yung mga identification theft na ginagawa nila, identity theft. Okay? Pwede nilang gawin kung sakasakaling nakakuha na ng info sa inyo, at pwede nilang gamitin siguro sa ibang mga OLA. Biruin mo, no? Yung mga number natin, pinamimigay eh. Kung tutusin, bawal yun. Kasi doon lang tayo nakikipag-transaction, di ba? Napansin ninyo, isang OLA lang in-applyan ninyo, pero after a day, magugulat ka, ang daming nag-o-offer sa'yo bago ka magkaroon ng due date ng pang 7 days, di ba? Kunwari ngayon, nag-loan ako, Lunes, mag-7 days ako sa linggo, example, o sa Lunes din. Then, Sabado pa lang, marami na mag-o-offer sa'yo. Kung sino-sino mga OLA, pati nga mga online casino, online gam, online sugal, ino-operan ka na maglaro, di ba? Yung palang pinamimigay na nila yung ating mga info, yung ating mga number, na which is talagang bawal na bawal sa Data Privacy Act. Bakit nila kinakalat? Wala silang karapatan doon. As in talagang dapat, lender and borrower lang dapat nagkakaalaman ng mga transaksyon na ganyan. Bakit nalaman ni ganito? Nga, example ako, no? I have download, syempre, nagre-review na rin ako ulit ng mga OLA. I review it. And then, after ko ma-download yung mga OLA na medyo may mga issue talaga na tinitignan natin, like yung mga na-rebook, kasi sinusubukan ko ngayon, yung mga bagong OLA na lumalabas dito sa Play Store ngayon, na sinasabing bagong OLA, pero under lang pala ng mga dating OLA na may mga issue din. And then, sunod-sunod yung mga spam messages sa akin. Ang daming messages sa akin, pero ako ng something like, itong mga, sample ko lang po, no? Itong most loan, itong peso 101, ayan, oh. Dami number yan, oh. Sa spam and block lang po yan, mga kadyani din. Offer sa akin, magkano? No, pero saan galing yan, diba? 30K. So, bakit binibigay nila sa kung saan? Kasi, kung mag-a-apply man tayo, siyempre, example, like, yung mga OLA bag, yung Movipera, example ko lang, ha? Kaka-download ko lang. Ayan, may mga nag-message sa akin kagad na iba't ibang mga OLA, nag-o-offer. Paputangin daw ako, di ba? Kailan ko lang naman na sinubukan yung Movipera. Ngayon, sunod-sunod na naman. So, it means, sa idea, pinamimigay nila, mga info natin talaga, ina-access din nila yung ating mga yung ating mga hindi dapat na malaman ng ibang company. Ayan, medyo na-delete ko na nakukompromiso yung ating mga impormasyon na hindi dapat nakakalat sa kung saan. So, yun pa lang, no, illegal na po yan. Hindi po yan legit. Bawal na bawal pong gawin yan. Sa totoo lang yan ang pinakamalala sa ginagawa nito mga OLA na ito, na kung sasabi nga sa iyo, bago kayo mag-loan dyan, aralin nyo muna kung okay ba yung loan OLA na yan o hindi. Either tignan nyo muna yung mga reviews, either tignan nyo muna yung mga naka-experience, manood kayo yung mga nag-online loan review, mga nag-OLA review, yung mga legit lang, hindi yung ibang nakikita ko napapanood ko na puro review doon sa Play Store lang sila kumukuha. Hindi naman nararanasan yung talagang pag-apply. Ako, kaya nga tumambak yung mga number dito sa akin eh. At kung sino yung mga nag-o-offer, dahil sinusubukan talaga natin applyan. At madalas tare-reject, okay? Pero yun nga problema, no? Yung pag-access nila is hindi legit at hindi legal. Totoo lang. They are nilalabag nila yung batas ng Data Privacy Act. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing po ako sa inyo. Napaki-follow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Marami pong salamat at hanggang sa muling pagkikita.